Sa araw na iyon ay nagpunta si Myla sa bahay nila Greg, ang kaibigan niya. Pinapasok siya sa sala ng katulong roon. Natigilan pa siya nang si Livy ang mapasukan niyang nakaupo sa malaking sofa. Magandang umaga. Kinakabahang bati niya rito. Nandyan ba si Greg? Tulog pa siya. Anong kailangan mo sa kanya? Sagot nito, gaya ng dati, ay napakaseryoso ng mukha nito. Magpapaalam sana ako sa kanya. Sige, aalis na lang ako. Paalis kasi siya papuntang Maynila, kaya magpapaalam sana siya sa kaibigang si Greg. Anong oras ba ang alis mo? Pahabol na tanong nito. Huminto siya sa paghakbang at lumingon dito. Mamayang alas 10 po. Sumabay ka na sa akin. Pupunta rin ako sa Dumaguete mamaya. Pagmamagandang loob nito. Tinitigan niya ito. Walang mababakas na pagsuyo sa matigas na anyo ng mukha nito. Nahiya tuloy siyang tanggapin ang alok nito. So, Pukaw nito sa kanya. Salamat na lang po. Nakakahiya kasi. Bahagyang lumambot ang mukha nito. It's an honor. Napanganga siya. Hindi ba siya nagkakamali ng dinig? Come on, Myla. Sumabay ka na sa akin mamaya. Naiilang pa rin siya pero parang gusto naman niyang tanggapin ang alok nito. Wala sa sariling pinasadahan niya ng tingin ang hitsura nito. Kahit naka-t-shirt at short lang ito at halatang bagong gising ay hindi nabawasan ang dignidad nito. Ito ang tipo ng amo na hindi na kailangang magalit upang magtrabaho mabuti ang mga empleyado. Paano, Myla? Sasabay ka na sa akin mamaya? Napauo na lang siya kapag kuwan ay nagpaalam na siya at walang lingon likod na umalis sa harap nito. Nangalumbaba si Myla habang nakaupo siya sa waiting shed at nag-aabang ng masasakyang jeep. Pagkagaling sa bahay nila Livy ay agad na nagbago ang isip niyang sumabay kay Livy. Nagduda siya kung totoong nais siyang isabay nito. Baka naman nagluluko lang ito kaya kahit alas 9:30 pa lamang ng umaga ay nagpasya na siyang umalis. Nakaimpake na rin naman ang kanyang mga gamit. Ngunit magkalahating oras na siyang nag-aabang ng sasakyan ay hindi pa rin siya masakay-sakay. Kamot me ay hinding-hindi na siya magbabago ng isip. Nakakahiya naman kung pupunta pa siya sa bahay ng mga gasya para lang makisakay kay Livy. Napasulyap siya sa relong pambisig niya. Alas 10 na nang muling magangat ng tingin ay natanaw niyang lumabas ng gate ng mga gasya ang isang magarang sasakyan. Kung hindi siya nagkakamali ay kutsiyo ni Livy. Bigla siyang kinabahan, pinagsalikop niya ang kanyang mga kamay nang huminto ang kutsing iyon sa tapat niya ay hindi niya malaman kung ngingiti o sisimangot. Bakit hindi ka nagpunta sa bahay? Tanong ni Livy nang bumaba ito ng kotse. Walang sabi-sabing binuhat nito ang malaking bag niya at isinakay yon sa backseat. Pagkatapos ay nalalayan siya nitong sumakay sa passenger seat. Kanina ka pa ba naghihintay dito? Hindi naman. Sagot niya nang makaupo na siya sa malambot na upuan. Hindi niya malaman kung paanong upo ang gagawin niya. Relax, maingat akong magmaniho. Anito nang marahil ay mapansin ang pagiging alumpihit niya. Nilingon niya ito, ngaling-ngaling sabihin na niya ng harapan dito ang pangingilag niya. Pero parang biglang nagkaroon ng zipper ang kanyang bibig. Ang gusto ni Greg sa isang babae ay yung may self-confidence. Maya-maya ay wika nito sa kanya. Naramdaman niyang pinamulahan siya ng mukha, hindi siya aware na sa gesture niyang iyon ay pinalata lamang niya ang pagiging uneasy niya. At ano ang ibig sabihin nito na wala siyang karapatang pangarapin ng isang katulad ni Greg dahil wala siyang kumpiyansa sa sarili? Kahit sinong tao dapat ay may kumpiyansa sa sarili. Walang magtitiwala sa iyo kung ikaw mismo ay walang tiwala sa sarili mo. Hindi siya makapagsalita at nanatiling tahimik habang pinagmamasdan ang kanilang mga dinaraanan. I guess magtatrabaho ka sa Maynila. Wika nito makaraan ang sandali ng katahimikan. Ano ang magiging trabaho mo roon? Accounting clerk sa isang garments factory. Mahinang sagot niya. Good luck, pagbutihin mo. Salamat. Hindi na sila nag-uusap hanggang sa may hatid na siya sa terminal. Lulad na ng barko, si Myla ay hindi pa rin maalis-alis sa isip niya si Livy. Hindi pa rin siya makapaniwala na inihatid siya nito hanggang sa pier. Mabait din pala ito, hindi sinasadya ay naalala niya ang nakababatang kapatid nito na si Greg. Tuwi na ay may nakahandang matamis na ngiti sa kanya si Greg. Darling at sweetheart ang endearment na ginagamit nito sa kanya.
Kinikilig tuloy siya kapag tinawag siya nito sa ganong paraan. Hindi lingid sa kanya ang playboy image nito. Ganon pa man ay hindi niya mapigil ang kanyang puso na umibig dito. 15 anyos siya nang lihim na ibigin niya ito. Simula noon ay lagi na niyang iniisip na darating ang araw na liligawan siya nito. Si Greg lamang ang nais niyang isipin, pero sumisingit ang imahe ni Livy sa kanyang balintataw. Humanga na siya rito. Para sa kanya ay mali ang nangyari kanina. Dapat ay si Greg ang naghatid sa kanya sa pier dahil ito naman ang kaibigan niya. Pero ang isiping si Livy ang naghatid sa kanya ay isang malaking karangalan. Idagdag pa na pinabaunan siya nito ng isang matamis na ngiti. Hay, ang gwapo ni Livy nung gumiti siya sa akin kanina. Naisaluod niya. Sinaway niya ang kanyang sarili. Buong araw ay busy si Myla sa kanyang trabaho. Maya-maya ay kinuha niya ang cellphone sa kanyang bag. 5 missed calls ang nakita niya. Lahat ay galing kay Greg. Hindi niya narinig na tumawag ito dahil nasa loob ng bag niya ang kanyang cellphone at naka-silent mode iyon. Kapag kuwan ay tinawagan niya ang number nito. Myla there, kanina pa kita tinatawagan ah. Bungad na sabi nito. I'm here in Manila, kahapon pa ako dumating. Bibisitahin sana kita kaya tumawag ako. Pero wala ka sa office nung tumawag ako, hindi mo rin sinasagot ang cellphone mo. Nasa bag ko kasi at naka-silent mode kaya hindi ko narinig nang mag-ring. Ganun ba? Anyway, baka may gusto kang ipasabi sa papang mo. Uuwi na kasi ako bukas sa atin. Na-disappoint siya. Kasabay niyon ay sinabi niya sa kanyang sarili na hindi na siya dapat umasang masusuklian ang pagtingin na nararamdaman niya para dito. Lalo at nahimigan niya sa boses nito ang malinaw na kawalan nito ng interes sa kanya nang higit pa sa pagtingin kaibigan. Pinagmamasdan ni Myla ang kanyang cellphone. Hindi na tumatawag o nag-text si Greg. Mag-6 na buwan na siyang walang balita rito. Ayaw naman niyang tawagan ito dahil baka makaistorbo siya rito. Hindi bali na, uwi na rin naman ako sa susunod na buwan dahil nakahingi ako ng bakasyon. Sa isip-isip niya, kailangan niyang makahinga sa dami ng trabaho sa opisina. Sa laki yata ng tiwala sa kanya ni Mrs. Rodriguez ang may-ari ng kumpanya. Kahit hindi na niya trabaho ay siya pa rin ang gumagawa. Ngunit 1 linggo bago siya magbakasyon sa Negros ay kinausap siya ni Mrs. Rodriguez. Pinakiusapan siya nito na ipagpaliban ang kahit 1 buwan ang pag-uwi niya. Kailangan daw nitong magtungo sa Amerika. Magdadalawang taon na siyang hindi nakauwi sa kanila. Namimiss na niya ang kanyang papang. Pero wala siyang magagawa dahil yan ang gusto ng amo niya. Tuwang-tuwa naman ang kanyang amo sa kanyang desisyon. Nang makabalik si Mrs. Rodriguez galing Amerika, ay siya naman ang nagbakasyon sa kanilang probinsya. Papang, pasensya na kayo ha at ngayon lang uli ako nakauwi. Ani ni Myla pagkatapos na yakapin niya ng mahigpit ang kanyang ama. Napansin niyang tila hindi ito kasinsaya nung unang umuwi siya, kaya naisip niya na marahil ay nagtampo ito. Walang kaso yun anak, naiintindihan ko. Proud nga ako sa iyo dahil maganda ang lagay sa trabaho mo. Wika nito. Assistant manager na ako, Pang. Masiglang wika niya. Mukhang hindi na nagulat ito. Malamang na naunahan na siyang magsabi rito ng Auntie Eve niya. Keep up the good work, Iha. Wika ng kanyang ama. Masaya ako't naging maganda ang naging kapalaran mo sa Maynila. Makakaasa po kayo, Papang. At nagpapasalamat din ako sa Diyos at hindi niya ako pinabayaan. Mabait talaga ang Panginoon, anak. Ngumiti siya bilang tugon at saka muling niyakap ang kanyang papang. Siya na naman? Naisaloob ni Myla nang si Livy ang nagbukas ng gate para sa kanya. Mukhang paalis ito, naka-business suit ito at tila hindi natuwa nang makita siya. Parang nag-alala ito na hindi niya mawari. Nandyan ho ba si Didang? Umalis siya na malingki. Inabot niya rito ang dalang paper bag. Kung ganon ay pakibigay na lang ito sa kanya. Naisipan niyang bilhan si Didang ng fashion, jewelry at 2 pirasong blouse. Kinuha naman ni Livy ang paper bag. Niyaya pa siya nitong pumasok sa loob ng bahay. Gusto sana kitang makausap, Myla. Wika nito sa seryosong tinig. Kinabahan siya. Ano na naman ang pag-uusapan nila nito? Tungkol saan po? Kapag kuwan ay tanong niya rito. At bago pa man ito makasagot ay narinig niya ang sunod-sunod na pagbusina ng isang paparating na sasakyan. Bago pa yon nakalapit ay hinawakan na siya nito sa siko at dinala sa garden.
Nakita pa niya nang huminto roon ang magarang sasakyan at mula roon ay bumaba si Greg. Napatingin ito sa kanyang kinaroroonan kaya nagtama ang kanilang mga paningin. Kapagkuhan ay lumapit ito sa kanya. Hi, Myla! Bati nito sa kanya. So how's Manila? Well, I guess nakarating na sa iyo ang balita. Babatiin mo ba ako kaya umuwi ka? I'm getting married soon. Napamaang siya. Sa kabila ng kabiglaanan ay madali siyang nakabawi sa narinig na pahayag nito. Nagawa na niyang batiin ito at habang kinakamayan ito, nakatuon ang isang bahagi ng isip niya sa kapatid nito na alam niyang nakatitig at tila nag-oobserba sa bawat kilos niya. I'm about to call you up to inform you about my wedding. Gusto ko kasi na kunin ka, isa sa mga abay. Dagdag ni Greg sa masiglang tinig. Sa kabila niyon ay parang may nakita siyang kalungkutan na saglit na rumistro sa mga mata nito. Payag ka ba, Myla? Hindi agad siya nakasagot. Napakadali dito na sabihin yon sa kanya. Ang hindi nito alam kahit paano ay nasasaktan pa rin siya. Wala ba talaga itong ideya sa nararamdaman niya para dito? Simulat sa pulba ay wala talaga itong damdamin sa kanya. Pero ano ang kahulugan ng magandang pagtrato nito sa kanya? Isa-isang binalikan niya sa isip ang mga iyon. Noon niya na-realize na parang kapatid nga lang ang tingin nito sa kanya. Siya lamang ang nag-isip na may feelings din ito sa kanya. Greg! Wika ni Livy sa tunong tila naninita. Nang balingan niya si Livy ay nakita niya ang matigas na ekspresyon sa mukha nito. Hindi niya alam kung para kanino ang galit na nabasa niya sa mga mata nito. Para ba yun sa kanya? Nagpaalam na siyang uuwi. Gusto niyang makapag-isa nang sa ganon ay malaya niyang mapakawalan ang kanyang mga luha. Kasabay niyon ay ipinangako niya sa sarili na yun na huling bisis na iiyakan niya ang pagkabigo niya rito. You are cruel, Greg. Mariing wika ni Livy sa kapatid nang sila na lamang dalawa ang nasa hardin. Nang kunin nito si Myla na maging abay sa kasal nito ay tila naramdaman niya ang pagkislot ng puso ng dalaga. Kitang-kita niya ang kirot ng gumuhit sa mukha nito. Oo nga't saglit lamang yon pero hindi yon nakatakas sa paningin niya. Nasasaktan siya para dito. Bakit mo nasabi yan? Tanong sa kanya ni Greg. Nagtatanong ka pa? Huwag mong sabihin sa akin na hindi mo alam na nasasaktan si Myla. Tumawa pa ito. At bakit mo naman naisip na nasasaktan si Myla, Aber? Because she has feelings for you. Mariing wika niya. Huwag mong sabihin sa akin na hindi mo alam yun. Tumawa na naman ito bago nagsalita. Damdaming bata lang yun, Livy. Wika nito kapag daka. Sineryoso mo yun? Baka ikaw pa ang pagtawanan ni Myla kapag narinig ka niyang sinasabi mo yan. She is a grown-up woman now. Nakita mo naman siguro sa hitsura niya. Kaya natitiyak ko na kinalimutan na niya ang infatuation niya sa akin. Paano mo ipapaliwanag ang kirot na gumuhit sa mukha niya kanina, ha, Aber? Wala akong nakitang ganun. Seryosong wika nito. Pinapaasa mo siya, Greg? Giit pa rin niya. What? Gilalas na reaksyon ni Greg. Umaasa siya dahil sa magandang pakita mo sa kanya at sa pagiging sweet mo sa maraming bagay. Binigyan mo yun ng mali siya? Natutot nito ang noo. Saka umiling-iling. Myla is just like a kid sister to me. Natutuwa lang ako sa kanya kahit minsan ay hindi ko inisip na binibigyan mo pala ng mali siya ang lahat ng yun. Hindi siya nakapagsalita. Para na rin siyang inakusahan nito na malisyoso. Ganyan ba ang epekto sa iyo nang nangyari sa iyo dati? Bakit kasi hindi mo subukang makipaglapit uli sa mga babae para hindi ka mag-isip ng kung ano-ano? Huwag mong idamay ang personal na buhay ko sa pinag-uusapan natin, Greg. I have my own reasons why I'm not into a relationship right now. Livy points of view. Totoong iwas siya sa mga babae at may dahilan kung bakit. He was just being a gentleman. May karanasan na rin naman siya sa mga babae. Nang nasa high school siya, ay maraming nagka-crush sa kanya. Minsan, naging friendly siya sa isang babaeng kaklase niya, ay ipinagkamali nitong panliligaw ang pagiging malapit nila sa isa't isa. Kaya nang malinawan ito na walang mali siya ang pakikitungo niya rito ay nagalit ito sa kanya. Labis na dinamdam nito ang pangyayari at nagtangka pang kunin ang buhay nito. Mabuti na lamang at napigilan ito ng mga magulang at kaibigan nito. Ganon pa man ay nakipagrelasyon pa rin siya pagkatapos niyon. Nagkaroon siya ng 2 nobya sa kolehiyo, pero kapwa siya niloko ng mga ito. Mula noon ay mas ninais niyang huwag nang makipagrelasyon at sa halip ay tinuon niya ang pansin sa pamamahala sa negosyo ng kanyang pamilya. Kapag may lumalapit sa kanyang babae ay tahasan niyang sinasabi na marami pa siyang nais gawin. Pero nag-iba ang pananaw niya sa pag-ibig
Nang gabing iyon na nakita niya si Myla na umakyat sa kanilang pader. Iyon ang unang pagkakataon na nakita niya ng malapitan ito at masasabi niyang nag-iwan ng tatak sa kanyang puso ang maganda at inusinting mukha nito. Nakakapanghinayang nga lamang at tila ang kapatid niya ang gusto nito. Idagdag pa ang pagiging alof nito sa kanya. Nasasaktan si Myla. Mahinang wika niya kay Greg. Noon pa man ay hindi na niya matanggap na maging karibal ang sariling kapatid. Kaya nagpasya siyang sarilinin na lamang ang nararamdamang iyon sa pag-aakalang mayroon din itong pagtingin kay Myla. Saksi siya sa pagiging sweet ng kapatid niya sa dalaga. Ilang bisis din itong pinuri sa harap niya ang kagandahan ni Myla. Iyon naman pala ay walang dahilan upang magparaya siya. Nang hinayang siya sa mga tao na dapat sana ay naipadama na niya ang pagmamahal dito. Kung nasaktan ko man siya, ay nakahanda akong bumawi sa kanya. Wika ni Greg. Bigla siyang naalarma. Kilala niya ang kanyang kapatid. Ilang babae na rin ang pinaglaruan nito. Natigil lamang iyon nung magdesisyon ang kanilang papa na ipakasal ito sa anak ng kasusyo nito sa negosyo. Anong iniisip mong gawin? Kapag kuwan ay usisan niya. Magpapaliwanag ako sa kanya. Nangingiti ito habang umiling-iling. Ano bang iniisip mo? Kilala kita, Greg. Ikakasal ka na, kaya kung may balak ka pang gawin kay Myla, ay huwag mo nang ituloy. Dahil hindi na ako makakapayag na patuloy na umasa at masaktan si Myla. Makahulugang sabi niya dito. Gumuhit ang pagtataka sa mukha nito. Tinalikuran na niya ito bago pa man ito makapag-usisa. Myla puwen sa view. Gabi na ay gising pa rin si Myla. Nakatayo siya sa tabi ng bintana at pinagmamasdan ang mga bituin sa langit. Mag-aasawa na pala si Greg. Yung iniisip ko na darating ang panahong liligawan ako nito ay hindi na pala mangyayari. Sa isip-isip niya, bago pa siya umuwi ay nangako na siya sa sarili na kalimutan ito. Pero bakit nasaktan pa rin siya sa kaalamang ikakasal na ito? Pinakiramdaman niya ang kanyang sarili. Ngayong ikakasal na ito ay mas dapat na siguro niyang turuan ang kanyang puso na bilisan ang paglimot dito. Pumikit siya at humugot ng malalim na hininga. Unti-unting naibsan ang sakit habang iniisip niya ang sitwasyong nila ni Greg. Sa isip-isip niya ay hindi siya dapat na masaktan dahil wala naman itong ipinangako sa kanya. Siya lamang ang lihim na humanga at umaasang matapunan ng atensyon nito. Parang bigla siyang natauhan mula sa pag-iilusyon. At parang ice cream na nalusaw ang mga pangarap niya para sa kanilang dalawa. Maya-maya ay natanaw niya ang pagdating ng kutsi ni Livy. Nang bumaba ito ng kutsi ay tumingin ito sa direksyon niya. Damang-dama niya ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso nang magkatinginan sila. Umalis siya sa tabi ng bintana at naupo sa gilid ng kanyang kama. Maya-maya ay kumatok sa pinto ng kwarto niya ang kanyang papang. Tumayo siya at pinagbuksan ito. Anak, nasa ibaba si Livy. Gusto ka raw niyang makausap. Labasin mo na at ako'y matutulog na. Ikaw na ang bahalang magkandado ng pinto at mga bintana pagkatapos ninyong mag-usap. Pagkasabi niyon ay tumalikod na ito. Matagal bago siya natinag sa kinatatayuan niya. Inisip niya kung ano ang kailangan ni Livy sa kanya. Ganun pa man ay bumaba siya sa sala. Tumayo ito at nagbigay galang pagkakita sa kanya. Magandang gabi rin. Sige, maupo ka uli. Aniya rito. Thank you. Wika nito na makaupo. Kararating ko lang mula sa opisina. Nakita kita sa bintana kaya may kailangan ka ba sa akin? Tanong niya. Gusto ko lang sabihin na kung kailangan mo ng kausap ay narito lang ako. Napatitig siya rito. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Lalo pa at damang-dama niya ang concern sa tinig nito nang sabihin iyon. Salamat, Livy. Aniya na makabawi. You can come to me anytime, Myla. Tinitigan niya na mabuti ito. May nobya na siguro ito kaya hindi na masungit. Pero naroon pa rin ang istriktong aura nito. Sa isip-isip niya. Sa sobrang busy sa negosyo ay hindi ko na napagtuunan ng pansin ang love life ko. Anitong tila nabasa ang laman ng kanyang isip. Napahinga siya ng malalim. Nag-blush siya at saka pasimpleng tumingin sa ibang direksyon. Kung wala kang ibang sasabihin ay naantok na ako. Gusto ko nang magpahinga. Siguro nga ay hindi pa ito ang tamang oras para maintindihan mo ang sinasabi ko. Sige, hindi na ako magtatagal. Good night. Wika nito at saka tumayo. Pero bago tuluyang lumabas ng pinto ay nilingon uli siya nito. Myla. Yes? Ngumiti ito. Sleep well. Ikaw rin, sweet dreams. Livy puwen sa view. Nagsalin si Livy ng alak sa kupita. Hindi siya makatulog kaya naisip niyang uminom ng kaunti.
Makakatulong iyon upang makatulog siya. Sumagi sa isip niya si Myla. Iniisip niya ang damdamin nito. Gaano ba nito kamahal ang kapatid niya? Gaano kasakit ang nararamdaman nito sa nakatakdang pagpapakasal ni Greg? Brod, marahan siyang lumingon sa pinanggalingan ng busis na iyon ni Greg. Lumapit ito sa kanya at nagsalin rin ng maiinom. Si Myla ba ang gumugulo ng isip mo? Tanong nito. Bakit naman magugulo ang isip ko nang dahil sa kanya? Ikaw lang ang makakasagot niyan. Actually, nanguhula lang naman ako. But I think I'm right. Si Myla nga ang gumugulo sa isip mo. Do you really believe she is in love with me? Tumango siya. Pumalatak naman ito. If that is the case, why are you so bothered? May ibig ka bang sabihin? Kung may ibig man akong sabihin, alam kong alam mo yun. Leave me alone. Inalis niya ang tingin dito. Bakit hindi mo aminin kung may nararamdaman ka man sa kanya? Wika nito sa seryosong tinig. What the hell are you talking about? I'm 9 years older than her. Lumabas ang isang dahilan kung bakit kinimkim niya ang damdamin para kay Myla. Age doesn't matter, bro. Nagkakamali ka sa akala mo, Greg. Sorry kung ganun, bro. Nagkibit balikat ito saka nagpaalam na sa kanya. Kinabukasan, Shit. bulalas ni Libby nang sumilip sa bintana at makita sina Greg at Myla na nagja-jogging. Nakangiting kumaway pa sa kanya si Greg. I won't tolerate this. Mabilis na nagsipilyo at naghilamos siya. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang jogging outfit at isinuot iyon. Nang makapagbihis ay halos takbuhin na niya ang pinto palabas ng kanilang bahay. Napamura siya nang hindi na niya makita sina Greg at Myla sa karsada. Binilisan niya ang pagja-jogging. Pagliko niya sa isang kanto ay doon niya inabutan ang mga ito. Damn you, Greg. Bulalas niya nang makitang inakbayan nito si Myla. Naglalakad na lamang ang mga ito. Binilisan naman niya ang pagtakbo. Nang abutan ang mga ito ay namumula na ng husto ang mukha niya. Nang tingnan niya si Myla ay nakita niya ang tensyon na gumuhit sa mukha nito. Inalis nito ang pagkakakbay ni Greg sa paraang hindi nakaka-offend. It's 7 o'clock, Greg. Hindi ba't kailangan mong pumunta ng maaga sa opisina? Paalala niya rito. Oo nga pala. Wika nito pagkatapos ng sandaling pag-iisip. Thanks for reminding me, Brad. Tumingin ito kay Myla. See you tonight, Myla. Nagulat siya. Niyaya ba nito ng date si Myla? Kailangan kong humadlang. Sa isip-isip niya, Hindi ka pa ba napapagod, Myla? tanong sa kanya ni Livy. Nang umalis ang kapatid nito, ay nagpresenta itong samahan siya sa pagja-jogging. Hindi pa. Sagot niyang sa unahan nakatingin. Okay lang ba sa iyo kung pumunta tayo sa Green Mountain? May ginawa kaming artificial falls doon. It's fantastic. Siguradong magugustuhan mo yon pag nakita mo. Sinulyapan niya ito. Mukhang mabait na talaga ito kaya iba na ang aura nito. Malalaki na ang mga puno ng Indian mango na nakapaligid sa rest house. Malaki ang nagagawa ng mga punong iyon para maging malilim ang lugar. Patuloy sa pagkikwento nito. Maya-maya ay natigilan ito nang mahuling sumulyap na naman siya rito. Nasaan na nga ba ako? Tanong nito na parang hindi malala kung ano ang sinasabi. Huminto siya sa paghakbang. Iyong tungkol sa mga puno ng mangga. Nakangiting sabi niya. Huminto na rin ito sa paghakbang. Humarap ito sa kanya at matamang tinitigan siya. Pinahid nito ng likod ng palad nito ang butil ng pawis na tumulo mula sa kanyang noo. Napalunok siya ng laway. Huwag na lang tayong tumuloy sa Green Mountain. Wika ni Myla. Uwi na ako, Levi. Baka hinahanap na ako ni Papang. Hindi ako nakapagpaalam sa kanya dahil tulog pa siya ng daanan ako ni Greg. Ipaghahanda ko pa siya ng almusal. Pinara niya ang jeep na paparating. Paghinto niyon sa kanyang tapat ay agad na sumakay siya. Laking gulat niya nang sumakay rin doon si Livy at tumabi pa sa kanya gayong may ibang bakanting upuan doon. Nadikit ang siko nito sa siko niya. Kaya naman pakiramdam niya ay tinotorture siya sa buong biyaheng magkalapit sila nito. Nakahinga lang siya ng maluwag nang makarating na sila sa kanilang bahay. Hindi na ito pumasok. Pagkapasok niya sa bahay ay dumiretso siya sa kusina at nagluto ng almusal nilang mag-ama. Nang makapagluto ay naligo muna siya bago nag-almusal. Maya-maya ay may narinig siyang kumakatok sa pinto sa sala. Busis ni Livy ang narinig niya. Humugot siya ng malalim na hininga bago pinagbuksan ito. Hi! Pasimpleng hinagod niya ng tingin ito. Nakabihis na rin ito ng damit panlakad. May nakalimutan lang akong itanong. Wika nito sa kanya. Ano yun? Did Greg invite you out for a date tonight? Tumango siya.
Inimbitahan nga siyang lumabas ng kapatid nito. Gusto kasi ni Greg na isama siya sa Hinampungan Beach. You know that Greg is getting married. Mariing wika nito. Sa pandinig niya ay halatang binigyan nito ng mali siya ang imbitasyon ng kapatid. Walang ibang ibig sabihin ang pag-iimbita niya sa akin. Pinagalitan niya ang sarili dahil sa tensyong kalakip ng busis niya para tuloy lumalabas na guilty siya. Pasensya ka na. Gusto ko lang makasiguro na walang damdaming masasaktan. Pagkasabi niyon ay nagpaalam na ito. Sinundan niya ng tingin ito hanggang makarating ito sa kinaroonan ng kutsi nito. Kinagabihan. Livy! Gulat na reaksyon ni Myla na mapagbuksan niya ng pinto si Livy. Can I come in? He asked. Nilakihan niya ang awang ng pinto at saka iginaya ito sa sala. Tumawag sa akin si Greg. Nasa Dumaguete City pa siya. Nasiraan siya sa daan kaya hindi na raw matutuloy ang date ninyo. Hindi siya nagsalita, nakatitig lamang siya rito. I know you are upset. Greg told me he made a reservation in the beach and he asked me to come with you. Napakamalumanay ng busis nito. Tumahip ang kanyang dibdib. Ito ang makakasama niyang mag-dinner. The place is really nice. Siguradong magugustuhan mo yun kapag nakita mo. Napangiwi siya. Paano ba tumanggi sa isang Livy Garcia? May babae na kayang tumanggi sa imbitasyon nito? Malamang na wala pa. Sa isip-isip niya. Myla, Pukaw nito sa kanya. kung nakapag-reserve na si Greg ay sayang naman. Wika niyang hindi malaman kung ngingiti o hindi. So, shall we go? Inilahad nito ang palad sa harap niya. Nasaan nga pala ang papang mo? Nasa school pa siya, inasikaso niya ang school program para sa darating na Pasko. Napakasipag talaga ng papang mo. Tumango lang siya. Nagtataka siya kung bakit binata pa ito na mayaman naman ito at gwapo. Ano kaya ang hinahanap nito sa isang babae? Kung tatandang binata siya, ay nakakapanghinayang naman. Anang isip niya? May problema ba? Napapitlag siya pagkarinig sa busis nito. Hindi niya namalayan na nakatitig na pala siya rito. Damang-dama niya ang pag-iinit ng kanyang mga pisngi dahil sa pagkapahiya. Wala. Aniyang nag-iwas ng tingin. Your father must be very proud of you. Napatingin siya rito. Wala naman siyang nababanggit dito tungkol sa mga achievement niya. Marahil ay nalaman nito yun sa ibang tao. Ang balita ko'y assistant manager ka na. At your age, it is something, Myla. Nung inihatid mo ako noon sa pier, ang sabi mo'y kailangan kong magtiwala sa sarili kong kakayahan. Tinandaan ko yon, Livy. May kumislap na tuwa sa mga mata nito. Na-flatter kaya ito sa sinabi niya? Ilang sandali pa at nakarating na sila sa Himampungan Beach na unang bumaba ito ng sasakyan. Lumigid ito sa gawin niya at saka siya ipinagbukas ng car door. Inalalayan pa siya nito sa siko habang bumababa siya. Dama niya ang pag-iingat nito sa kanya. May hatid na seguridad ang paghawak nito sa kanya. Parang sa piling nito ay walang makakapanakit sa kanya. Nakaka-inlove din pala ito. Sa kakaisip niyon ay muntik na siyang matapilok. Mabuti na lamang at maagap ito sa pagsagip sa kanya. Napigilan siya nito sa magkabilang balikat, kaya ang dapat na pagsubsob niya sa lupa ay nauwi sa pagkakasubsob niya sa malapad na dibdib nito. Nalanghapan niya ang mabangong gamit nito. Muntik ka ng madisgrasya. Wika nito na may kalakip na pag-alala. Take care. Hindi siya nakapagsalita. Lihim na kinikilig siya, napangiti siya at saka ipinilig ang kanyang ulo. Ginagap nito ang isang kamay niya, nagulat pa siya nang hawakan nito ang biwang niya at inalalayan siya sa pagsakay sa maliit na bangkang magdadala sa kanila sa mga floating cottages na nasa gitna ng tubig. Nang maayos na silang nakaupo ay nagsimula ng sumagwan ang unipormadong lalaki na sumasalubong sa kanila. Saan tayo pupunta? Kunwari ay tanong niya kay Livy. Over there. Itinuro nito ang mga cottage. The place was indeed intended for lovers. Habang iginigiya sila ng waiter sa mesa, ay hindi niya malaman kung ano ang iisipin. Ang totoo ay hindi pa siya nakakaranas na makipag-date. Marami man siyang manliligaw, isa man sa mga ito ay hindi niya binibigyan ng pagkakataon na ma-date siya. Hinawakan uli siya ni Livy sa biwang at inalalayan sa pag-upo. Muli ay nararamdaman na naman niya ang kakaibang kilabot na iyon. Easy. This is fantastic. Wika nitong lumanghap ng sariwang hangin.
Do you like the place, Myla? Tumango siya rito. Nayakap niya ang kanyang sarili. Napakalamig ng hangin dumadampi sa kanyang balat. Tumayo naman si Livy at inilapit ang silya nito sa silya niya. Natigilan siya nang maramdamang halos magkadikit na sila nito at napaiktat siya sa sumunod na ginawa nito. Let me hold you para hindi ka ginawin. Parang gustong tumalon ng puso niya nang hawakan nito ang isang kamay niya. Aminado siyang may hatid na kilig sa kanya ang ayos nilang iyon. Dumating na ang kanilang pagkain. Bigla siyang nakadama ng gutom nang maamoy niya ang mga isi-serve na ulam ng dalawang waiter. Pero nang magsimula na silang kumain, ay halos hindi siya makasubo. Kung dahil yun sa tensyon ay hindi niya alam. Baka gusto mong umorder ng iba. Wika nito, marahil ay niisip nito na hindi niya nagustuhan ang lasa ng mga pagkain. Tama na to. Medyo busog lang kasi ako. Marami kasi akong kinaing merienda kanina. Pagsisinungaling niya. Okay. Tatango-tangong sabi nito. Myla, I want to tell you something, but I don't know where to start. Wika ni Libby. Nananatiling nakapatong ang kanang palad nito sa ibabaw ng kamay niya. May nabakas siyang pag-aalinlangan at concern sa tinig nito. Ano yon, Livy? Tanong niyang pigil ang paghinga. Sandaling tila nanimbang ito. Pagkatapos ay ipinilig nito ang ulo. Never mind. Wika nito at saka pinaandar ang kutsi. Inihatid siya nito hanggang sa loob ng kanilang bahay. Nabusog ka ba? Baka nabitin ka sa pagkain natin, Myla. Ituloy kaya natin sa bahay. Busog na ako, Livy. Wika niya. Let's have something to drink in the garden. Malumanay na wika nito. Magkukwentuhan muna tayo. Sige, mauna ka na. Susunod ako. Magbibihis lang ako sandali. Sumigla ang mukha ni Livy. Siya naman ay parang nawala sa sarili. Hindi na niya malaman kung ano ang isipin. Basta ang alam niya ay unti-unti lang lumalabas ang pagiging sweet at loving nito. Inalalayan siya nito patungo sa garden seat at pati paupo sa garden chair. Ipinagsalin pa siya nito ng alak sa kupita. Mukhang ito pa ang nagprepara niyon. Wine is good for our body. Nagiging masama lang ito sa katawan kapag dinamihan ng inom. Yeah, I agree you, Livy. Tuwing nakikita kita, Myla, ay palaging may nagbabago sa iyo. Wika nito. Habang umiinom ito ng alak, ay titig na titig ito sa kanya. I love the way you carry yourself. Ipinilig nito ang ulo nito. Lalo kang nagiging kaibig-ibig, Myla. Napayuko siya. Gusto pa niyang makasama ito pero sinaway niya ang sarili dahil nag-aalala siya para sa sariling damdamin. Nag-uumpisa pa lamang sila kaya nakakahiya naman kung magpapaalam na siya pero wala siyang ibang maisip na paraan upang makaiwas dito. Uuwi na ako, Livy. Matutulog na ako. Aniya nang magangat ng mukha. Tumango lang si Livy at inihatid siya sa kanila. Araw ng linggo. Birthday ni Greg, kapatid ni Libby. Aware na aware si Myla sa mga matang nakatingin sa kanya nang bumungad siya sa gate ng mga Garcia. She was wearing a woven lilac blouse and eclipse pants. Tinarunuhan pa niya yon ng bead slip-on. Pinero pa siya ng kanyang papang na bagay raw sa kanya ang suot niya. Kaya naman confident siyang lumabas ng kanyang bahay. Pero habang nararamdaman niyang partikular na nakatuon sa kanya ang tingin ni Livy, ay tila pinanlalambutan siya ng mga tuhod. Bigla-bigla ay naisip niya kung nadadala pa ba niya ng maayos ang bihis niya. Baka matapilok na naman siya ay nakakahiya. Sasalubungin sana siya ni Libby pero naunahan ito ni Greg. Myla, I'm glad you came. Masiglang sabi nito. You are so lovely. Walang bahid ng mali siya ang papuring iyon nito. Thanks, Greg. Happy birthday. Bati niya rito. Walang pag-aalinlangan, hinagkan niya ang kanang pisngi nito. Pagkatapos ay iniabot niya rito ang regalong hawak niya. Thank you. Wika nito nang tanggapin ang regalo. Hinawakan siya nito sa siko at ipinakilala sa mga bisita nito bilang kaibigan. Hindi rumihirehistro sa isip niya ang mukha at pangalan ng mga bisitang ipinakilala nito sa kanya dahil ang isip niya ay okupado ni Libby. Biglang nawala ito sa paningin niya. Nagpalingalinga siya, hindi pa rin niya makita si Libby. Si Libby ba ang hinahanap mo? Tanong sa kanya ni Greg.
Naramdaman niyang pinamulahan siya ng mukha. It's okay, darling. Wika nito saka inilapit ang bibig nito sa tapat ng kanyang tainga. I think he has a crush on you. Imposible yan, sinasabi mo, Greg. Umiiwas siya rito. Nang mapadako sa front door ang kanyang tingin, ay nakita niyang nakatayo roon si Livy. Nag-iwas siya ng tingin. Napahawak siya kay Greg nang makita niyang humakbang ito palapit sa kanila. I'm glad you came, Myla. Wika nito sa kaswal na tinig. Hinagod siya nito ng tingin at hindi niya matiyak kung galit o paghanga iyong nabasa niya sa mga mata nito. Nang tumingin ito sa kamay niyang nakahawak sa braso ng kapatid nito, ay mabilis na bumitiyaw siya kay Greg. Nagpaalam si Greg sa kanila upang estimahin ang mga bagong dating na bisita. Naiwan sila ni Livy at kapwa nakatitig sa isa't isa. Wala pala ang fiancé ni Greg. Wika niya para lang may mapag-usapan sila. Tahimik ito at nakatingin lang sa kanya. Wine? Alok nito sa kanya nang dumaan sa tapat nila ang isang waiter. Kumuha ito ng isang kupita at iniabot yun sa kanya. Nakatitig ito sa kanya habang sumisimsim siya ng alak. Kapag kuwan ay niyaya siya nitong sumayaw. Gusto niyang tumanggi pero hindi niya nagawa. Bumilis ang tibok ng kanyang puso nang hapitin nito ang biwang niya at ilapit siya sa katawan nito. Ito pa ang naglagay ng mga kamay niya sa mga balikat nito. Is this your first dance, Myla? Paano ba niya sasabihin dito na oo? Noon ay iniwasan niyang makipagsayaw ng sweet sa mga lalaki dahil ang nais niya ay si Greg ang maging first dance niya. Myla. Pukaw nito sa kanya. Kamurap-kurap siya. Yes, you are my first dance, Livy. I'm glad about it. Ngumiti ito ng matamis, lalong gumugwapo ito sa paningin niya. Pwede na ba tayong bumalik sa misa, Livy? Sure. Pagkaupo niya sa misa ay nag-excuse ito sa kanya. Ikukuha raw siya ng pagkain nito. Tumango lang siya habang papalayo ito ay pinagmamasdan niya ito. Lalong nahuhulog ang loob niya rito sa nakikitang kabaitan nito. Sa isip-isip niya ay mas kaibig-ibig pa pala ito kaysa kapatid nito. Iyon lang naman kasi ang kulang dito ang pagiging sweet sa opposite sex. Ngayon inilabas na nito iyon ay natatakot naman siya sa kanyang damdamin. Pagkatapos nilang kumain ay nagyaya na naman ito na sumayaw. Hindi na naman siya nakatanggi. Nasundan pa ng ilang bisis ang pagsasayaw nila kaya pakiramdam niya ay pag-aari siya nito ng gabing iyon. Livy, Point of View. Si Myla ang laman ng isip ni Livy nang makarating na siya sa kanyang opisina. Hindi niya alam kung ano ang dapat na gawin niya upang maging at ease na ito sa kanya. Ginawa na niya ang lahat pero walang nangyari. Dahil kaya nararamdaman o nababasa nito ang totoong nilalaman ng kanyang puso. Myla, Point of View. Greg, nasaan ka? Tanong ni Myla nang sagutin niya ang tawag nito. Nakahiga na siya sa kama nang mag-ring ang kanyang cellphone. Narito ako sa Green Mountain. I need someone to talk, Myla. Pwede ka bang pumunta rito? Okay, I'll come. Bakit mo siya pupuntahan, Myla? Tanong ng kanyang ama. Kailangan daw po niya ng kausap, Papang. May problema po yata siya. Ikakasal na siya, Myla. Hindi magandang tingnan na makipaglapit ka pa sa kanya. Pang, wala na po akong mali siya kay Greg. Saka, nakakabatang kapatid lang po ang tingin niya sa akin. At hindi ko na rin nararamdaman yung nararamdaman ko sa kanya noon, Pang. Siguro ay simpleng paghanga lang po yun. Naniniwala ako sa iyo, Myla. Pero paano ang iisipin ng ibang tao? Pang, aalis na po ako bukas. Kailangan ko rin pong makausap si Greg para masabi ko sa kanya ng personal na hindi na ako matutuloy na maging abay sa kasal niya. Saglit na tila nag-iisip ito bago pumayag. Livy, Point of View. Pupunta po ako roon. Wika ni Livy kay Mang Pasito. Pagkatapos na marinig ang sinabi nito, nagtungo ito sa kanilang bahay at ipinaalam na umalis si Myla para puntahan si Greg sa Green Mountain. Hindi ko siya pinigilan dahil baka sumama ang loob niya sa akin sa isipin na wala akong tiwala sa kanya. Ayokong isipin niya na marumi ang isip kong iho. May tiwala naman ako sa anak ko pero hindi mo pa rin maialis sa akin ang mag-alala. Huwag ho kayong mag-alala, Mang Pasito. Ako ang bahala sa kanya. Ngumiti ang ama ni Myla. Maraming salamat, iho. Tinawagan ni Livy si Greg at pinapauwi ito sa kanilang bahay. Myla, Point of View.
Niyakap ni Myla ang kanyang sarili habang nakatayo siya sa harap ng rest house sa Green Mountain. Malamig ang simoy ng hangin, kaya giniginaw siya. Matagal pa kaya bago bumalik si Greg? Tanong niya sa kawalan. Kumatok siya sa pinto pero wala pa rin nagbukas ng pinto. Nagtaka pa siya kung bakit nakapatay ang ilaw sa loob ng bahay. Inisip niya na baka umalis lang ito sandali at babalik din. Narinig niyang may dumating na sasakyan. Inisip niya na si Greg ang dumating kaya mula sa kinaroroonang terrace ay dumungaw siya sa ibaba niyon. Subalit hindi kotse ni Greg ang nakita niya, kundi kotse ni Livy. Kinabahan siya. Hindi niya malaman kung ano ang kanyang gagawin. Nakaakyat na ito sa mataas na hagdan at nakalapit sa kanya, ay hindi pa rin siya makakilos. Agad na hinubad nito ang suot na jacket at ipinatong yun sa kanyang mga balikat. Hindi niya inasahan ang gesture na iyon nito. Salamat, Livy. Pasensya ka na kung naghintay ka. Pinauwi ko si Greg. Sinabi ko sa kanya na hindi ka darating dahil hindi kayo dapat na magsusulo dito. May problema ang kapatid mo, Livy. Wika niya. Malungkot siya na tawagan niya ako kanina. Parang may problema sila ng fiancé niya. Hindi normal sa isang magiging bride na hindi makialam sa kanyang kasal. May problema nga sila kaya huwag mo na yung dagdagan pa. Nakakagulo ka lang sa sitwasyon nila, Myla. Bahagyang nasaktan siya sa narinig. Wala po akong intensyong manggulo, Livy. Mahal ni Greg, si Angelina, kaya ako na ang nakikiusap sa iyo na lumayo ka sa kapatid ko. Umiling siya habang umaatras. Kung ano man ang iniisip mo ay nagkakamali ka, Livy. Bakit? Alam mo ba kung ano ang iniisip ko? Tanong nito na humakbang naman palapit sa kanya. Napalunok siya ng ilang ulit habang patuloy sa pag-atras. Pero ang isang bahagi ng isip niya ay gustong manatili sa kinatatayuan at hayaang makalapit ito. Sa kakaatras niya ay nawalan siya ng balansi. Muntik na siyang tumihaya. Mabuti na lamang at naging maagap ito sa pagsalo sa kanya. Nagkatitigan sila nang makulong siya sa mga bisig nito. Napapikit siya sa hindi niya malamang dahilan. Nang dumilat siya, ay nanigas ang kanyang kalamnan, dulot ng dahan-dahang pagbaba ng mukha nito sa mukha niya. Parang sasabog ang dibdib niya sa tensyon. I'm sorry. It's getting cold. Umuwi na tayo. Kinabukasan, Ihahatid na kita, Myla. napaawang ang bibig ni Myla nang marinig niya ang busis ni Livy. Paglingon niya ay nakita niyang nakatayo ito sa harap niya. Naalala niya ang jacket nito. Iniwan niya yon at ibinilin sa kanyang papang na isauli ito. Mag-eeroplano ka ba o magbabarko? Mag-eeroplano po ako. Maiksing sagot niya. Bakit nag-abala ka pa? Tanong niyang hindi tumitingin kay Livy. Gusto ko lang. Maikling sagot naman ni Libby. Wala nang nagsasalita sa kanila hanggang sa makaabot na sila sa airport. Maraming salamat, Livy. Mag-iingat ka, Myla. Tumango lamang siya. Nang nasa loob na siya ng departure area, ay ngaling-ngaling umiyak siya habang pinipigil ang sariling lingunin si Livy. Makalipas ang ilang araw, binasa ni Myla ang forwarded message na ipinadala sa kanya ni Greg. It was a friendship quote. Nag-forward din siya ng message dito. Pagkatapos ay tinabi na niya ang kanyang cellphone at ipinagpatuloy ang pagbabasa sa mga dokumentong pinag-aaralan niya. Maya-maya ay nag-ring naman ang cellphone niya. Pangalan ni Livy ang nabasa niya sa screen. Lumakas ang pintig ng kanyang puso. Nakatitiyak siyang excitement ang naramdaman niya, pero may kasama ring kaba. Ganon daw ang pakiramdam ng in love ayon sa mga nababasa at napapanood niya. Pero hindi yon ang nararamdaman niya noon kay Greg noong isipin niya na in love siya rito. Hello? Paanas na wika niya nang pindutin ang answer button. It's me, Livy. Yes, Livy. What is it? It's about Greg. Kung iniisip na naman na nanggugulo ako, hindi ko naiisip yan. Putol nito sa pagsasalita niya. Naniniwala ako sa sinabi sa akin ni Greg na parang kapatid lang ang tingin niya sa iyo. That's the truth. Actually, kaya ako tumawag ay para humingi ng sorry sa iyo dahil sa maling akala ko noon. Wala na iyon sa akin. Kalimutan na natin yon, Livy. Salamat kung ganun, Myla. How's your work anyway? I'm doing good.
Great, Livy, Sabay pa silang nagkatawanan nito. go ahead. Wika ni Livy. I just wanna say thank you. For what? Dahil sa wakas ay naniniwala kang hanggang magkakaibigan lang ang turingan namin ng kapatid mo. Ilang beses nang sinabi sa akin ni Greg na magkaibigan lamang kayo, pero ang pagiging babaero pa rin niya ang nasa isip ko. I was so stupid. Like I've said, wala na sa akin yon, Livy. Sana ay maging magkaibigan din tayo, Myla. Ah, yun lang pala. Walang problema yun, Livy. Good morning, Sir Livy. Bati sa kanya ng sekretarya ng kanyang papa nang bumungad siya sa CEO office. Nandyan ba si Papa? Yes, sir. Pero ayaw niyang magpa-istorbo. Mahalaga ang sasabihin ko sa kanya. Wika niyang nilagpasan na ito. Tinawag pa siya nito pero hindi niya pinansin. Nagtuloy-tuloy siya sa inner office ng kanyang papa. Inabutan niya ito na nakakunot ang noo habang nakatitig sa hawak na dokumento. Good morning, Papa. Nagangat ng mukha ang kanyang ama. Nakita niya ang mga gatla sa noo nito. Yes, Libby. What is it? Hinubad nito ang suot na sunglasses. Maupo ka. Itinuro nito sa kanya ang swivel chair na nasa harap ng misa nito. I will be away for a very important business, Papa. My position will be vacant for an indefinite period of time. He said seriously. Anong ibig mong sabihin, Livy? Kalmanting tanong ng kanyang papa. I also need to talk to Myla, Papa. What about her? I'm afraid that Greg might fall in love with her. Of course, nilinaw nila sa akin na magkaibigan lamang sila, Papa. Pero sa nangyari kina Greg at Angelina, baka tuluyan na silang magkahulugan ng loob. Huminga siya ng malalim, saka inisa-isa rito ang mga basihan kung bakit nasabi niya yon dito. I'm lucky I have a son like you. Take good care of Myla. Do everything you can to get her away from Greg, but make sure not to hurt her. I like that girl. Ibinalik nito ang tingin sa binabasang dokumento. Thank you, Papa. Tumayo na siya at nagpaalam dito. Pagkagaling sa opisina ng kanyang ama, ay dumiretso siya sa kanyang opisina. He was alone in his office. Nasanay siya na walang sekretarya. Hindi kasi siya komportableng kumilos kapag may ibang tao sa loob ng kanyang opisina, lalo na kung babae. Maya-maya, pinuntahan niya ang isa pa niyang kapatid na si Nick. At sinabi niya rito ang plano niyang pumunta ng Maynila bukas. Pupunta ako ng Maynila, may mahalaga akong pakay roon. Hindi na siya makapaghintay na makarating doon at nang makita na uli si Myla. Si Myla ba? You are in love with her? I could see it in your eyes. At yun din ang obserbasyon sa iyo ni Greg. Hindi siya sumagot. Ma'am, bulaklak po para sa inyo. Wika kay Myla ng security guard na sumungaw sa pinto ng kanyang opisina. Pasok ka po, Mang Carding. Sabi naman niya. Pagpasok nito ay nakita niya ang hawak nito na isang basket ng tulips. Nagtataka siya kung kanino galing dahil wala naman siyang inaasahang taong magbibigay sa kanya ng mga mamahaling bulaklak. Kinuha niya ang maliit na card at tiningnan ang pangalan ng nagpadala ng mga mamahaling bulaklak. Si Livy ang nagpapadala nito? Bulalas niya. Pero bakit siya nagpapadala ng mga mamahaling bulaklak para sa akin? At sa Makati ang address ng flower shop na pinagbilhan ng mga iyon? Ang ibig sabihin ay nasa Maynila ito? Nagring ang telepono. Hello? Aniya nang sagutin iyon. Myla? Livy? Ako nga. Wika nito sa masiglang tinig. Natanggap mo ba ang mga bulaklak? Oo, natanggap ko, Livy. Ano pong okasyon? Hindi naman kailangan ng okasyon para bigyan kita ng mga bulaklak. Hindi po ba, Myla? Sa bagay. Aniya na napangiti. Pwede ba kitang puntahan dyan mamaya, Myla? Sige. Aniyang nakatitig sa mga tulips. Kinahapunan ay dumating ito sa kanyang opisina. Nagmagandang loob ito na ihatid siya sa bahay. Pumayag naman siya. Isang araw, Kayla, what a coincidence. ani ni Livy,
nang magkita sila nito sa isang restaurant kung saan may hinihintay siyang kliyente. May imimit akong kliyente, Livy. Aniya, nang lumapit ito, bigla siyang na-conscious sa ayos niya. Nagmamadali siyang umalis ng opisina dahil ayaw niyang malate sa kanyang appointment. Kaya hindi na siya nakapag-ayos ng sarili. Ako rin. Bagay sa iyo ang suot mo. Nakatitig na sabi nito sa kanya. Thank you. Bagay rin sa iyo ang Amerikana mo. Ngumiti lang si Livy. Livy, dear. Napalingon siya sa pinagmulan ng tinig na iyon. Isang babae na naka-executive attire ang nakita niyang papalapit sa kanila. Maluwang ang pagkakangiti nito habang malagkit ang tingin na ipinukol nito kay Livy. Kumapit pa ito sa braso ng binata. Ipinakilala naman siya ni Livy sa babae. Myla, this is Sheila Ibanez. Siya ang production manager sa meat processing company na isinusuplayan namin ng mga karne ng baka. Nice meeting you, Myla. Matabang na bati naman sa kanya ni Sheila nang balingan siya nito. Same here, Sheila. Simpleng ganti niya. Hindi rin siya nagpakita ng pagkagiliw rito. Ang totoo ay naiinis siya rito. Napamura si Myla nang pagbaba niya ng jeep ay makita niyang last-last ang kanyang shoulder bag. Nagsisi tuloy siya at hindi pa siya nagtaksi. Isang sakay pa bago siya makabalik sa opisina niya. Malas naman at sumabay pang nalubat ang kanyang cellphone. Nag-abang na lang siya ng taxi. Pagdating sa opisina ay saka na lamang siya manghihiram sa mga kasamahan ng pera na ipambayad sa taxi. Tila nananadyang bihira naman ang dumaraang taxi sa kinaroroonan niya. Sa pakiwari niya ay sirang-sira na ang kanyang puwis. Nakasimangot na siya nang may humintong pamilyar na kotse sa tapat niya. Livy, Aniya nang makitang ito ang sakay niyon. sumakay ka na. Nakangiting sabi nito. Malayo pa lang ay natanaw na kitang nag-aabang dito. Salamat, Livy. At dumating ka. Nadukutan kasi ako eh. Wala nang natira sa akin, maski barya. Marami talagang madurukot dito sa Maynila. Kaya sa susunod, mag-iingat ka na. Saan ka ba galing? Nag-lunch ka na ba? Hindi pa nga eh. Hindi pa rin ako kumakain. Tamang-tama, dumaan na muna tayo sa isang restaurant bago kita ihatid sa destinasyon mo. Wala akong pera ha? Paalala niya dito. Tumawa ito. Marahil ay na-amuse ito sa kanya. Hindi naman ako pumapayag na gumastos ang babaeng kasama ko. Sa opisina ni Myla, may dumating na bulaklak para sa iyo. Sa lubong ni Alice kay Myla. Dali-daling pumasok na siya sa kanyang opisina. Isang basket ng mga puting rosas ang nakita niyang nakapatong sa kanyang misa. Lumapit siya at pinakatitigan ang mga iyon. Kapag kuwan ay nalala niyang basahin ang card na kasama niyon. Just a thought to let you know, I remember you. Have a nice day, Livy. Pagkabasa ay wala sa loob na dadala niya ang card sa tapat ng kanyang dibdib. 2 beses na siyang pinadalhan ni Livy ng mga bulaklak. Kahit abala siya sa maghapong pagtatrabaho, ay okupado ni Livy ang kanyang isip. Bandang alas 5 ay nakatanggap siya ng tawag mula rito. Did you receive the flowers? Yes, Livy. Thank you very much. My pleasure. Anyway, can I invite you out to dinner? Natutup niya ang kanyang bibig. Iniimbitahan siya nito ng dinner date. Myla. Pukaw nito sa kanya. Sure. Anong oras kita pwedeng sunduin dyan? I'll pick you up at 7. Would that be okay? Okay, 7. Matatagalan pa ako rito sa Maynila dahil sa dami ng transaksyon na inaasikaso ko. Wika ni Livy kay Myla habang kumakain sila sa isang restaurant. Pagkatapos dito, ay pupunta pa ako sa Hong Kong for business trip. Nakikinig lang si Myla. Natutuwa siya sa isiping sinasabi nito sa kanya ang mga activities nito. Bakit hindi ka kumakain? Tuna nito sa kanya. Don't tell me that you are on diet. Slim ka na. Hindi mo na kailangang magpapayat. You've got a perfect figure. Kumain ka na. Buong araw kang nagtatrabaho, kaya kumain ka ng marami.
Sumubo na siya. Pasulyap-sulyap siya rito. Ibang-iba na talaga ito. Hindi na ito ang Levi na nakilala niyang isnabero at istrikto. Isang araw ay kinausap siya ni Mrs. Rodriguez tungkol sa isang business transaksyon papuntang Hong Kong. Gusto ni Mrs. Rodriguez na siya ang pupunta na representative ng kumpanya nila dahil may lakad ito kasama ang asawa nito. Kailan ho ang alis ko, Mrs. Rodriguez? Sa Lunes na ang alis mo. Isang linggo ka roon para naman pagkatapos ng trabaho ay makapamasyal ka kahit paano. May 3 araw ka pa para makapaghanda, Myla. Wala hong problema, Mrs. Rodriguez. Lunes, mag-isang nagtungo sa airport si Myla. Nagbabasa siya ng magasin habang naghihintay na tawagin ang kanyang flight nang may marinig siyang tumawag sa kanya. Myla! Ibinaba niya ang hawak ng babasahin at nagangat ng tingin sa may-ari ng tinig na iyon. Levi? What a coincidence again. Wika nito sa masiglang tinig. Umupo ito sa bakanting espasyo sa bench na inuupuan niya. I'm leaving for Hong Kong. Ikaw, saan ang pupunta mo? Usisa nito sa kanya. Really? Doon din ako pupunta. Anong flight mo? PAL PR-13. Me too. Tuwang-tuwang sabi nito. Mainam pala at magkasabay ang mga flights natin. Saang hotel ka tutuloy roon? Sa Grand Tower, may reservation na ako roon. At iisang hotel din pala ang tutuloyan natin, Myla. Masigla pa ring wika ni Levi. I'm really glad, Myla. Ako rin, Levi. Masayang wika ni Myla. May nararamdaman siyang kakaiba na tila hindi niya kayang ipaliwanag. Abala si Myla sa pag-ayos ng kanyang mga gamit nang may marinig siyang kumatok sa pinto ng kanyang hotel room. Nagtatakang binuksan niya ang pinto. Si Levi ang nabungaran niya. Have you eaten your dinner, Myla? Hindi pa, pero palabas na rin ako para kumain, Levi. Sabay na tayo, Myla. Ayokong magpahatid ng pagkain sa kwarto ko dahil mas gusto kong kumain sa restaurant. Malungkot kumain ng mag-isa. Pareho pala tayo, Levi. Hindi ko rin ugaling kumain sa loob ng kwarto. Is that a yes? Tumango si Myla. Lumuwang ang ngiti ni Levi. Pagkatapos makipag-usap ni Myla kay Mr. Ting, ay pinasya ni Myla na bumalik sa hotel. Magpapahinga muna siya bago mamasyal. Pagkagising ni Myla ay nagpalit siya ng komportabling damit saka nagtungo sa labas. Naglalakad siya sa puting-puti na mga buhangin sa dalampasigan sa tabing dagat ay maraming naghilirang restaurant. Papasok na sana siya sa isang restaurant nang makasalubong niya ang pamilyar na bulto na iyon ng isang lalaki. It was Levi. Nakasuot ito ng shorts na may Hawaiian print at puting sando. Sa liig nito ay nakasabit ang isang digital camera. They exchanged hellos at pagkatapos ay magtanungan tungkol sa kanya-kanyang appointment ng araw na iyon ay nagyaya itong maglakad sa tabing dagat. Nagpaunlak naman siya. Pwede ba kitang kuna ng litrato? Tanong ni Levi sa kalagitnaan ng kanilang paglalakad. Sure. Mabilis na sagot ni Myla. Nakangiting hinawakan nito ang kamera nito. Nag-pose naman kaagad siya. Nakatalikod siya sa karagatan kaya iyon ang nagsilbing background niya. Okay. 1, 2, 3. Smile! 2 beses siyang kinuna nito ng litrato. Thank you! Ikaw naman ang pipicturan ko, Levi. Lumapit siya rito at kinuha mula rito ang digital camera. Nag-pose din ito at lalong lumitaw ang kagwapuhan nito nang umiti ito. Ayon kay Levi ay tapos na rin ang business trip nito kaya nag-i-enjoy na lang din ito roon. Sa loob ng 2 araw na palagi silang magkasama ay nakilala niya ito ng husto. Maraming bagay siyang nadiskubre sa pagkatao nito. May mga insecurities din pala ito. Lahat naman ng tao ay may insecurity. Seryosong wika ni Levi. Nang mga sandaling iyon ay hindi niya maisip kung ano ang sasabihin dito. Hindi kasi siya makapaniwala na may mga kinatatakutang bagay ito. Magkasabay na rin silang bumalik sa Pilipinas. Hello? Masiglang bati ni Levi kay Myla nang tawagan siya nito sa kanyang cellphone. Iniligpit na lamang niya ang kanyang mga gamit at pauwi na siya ng hapong iyon. Can I invite you at my place tonight?
Naisip ko kasing magluto, dito ka na mag-dinner, susunduin kita riyan. Sure. Pagpayag ni Myla. Hindi niya may tago ang kasiyahang nadarama niya. Hihintayin kita, Livy. Mag-ingat ka sa biyahe. Thank you. Nakangiting kinimkim niya ang kanyang cellphone pagkatapos magpaalam nito. Nagulat pa siya nang makalipas lamang ang ilang minuto ay nasa opisina na niya ito. I'm already at the parking area when I called you. Tila tuwang-tuwa pang sabi nito. Napailing-iling na lamang siya. Dumiritso na sila sa malaking bahay ng mga Garcia sa Quezon City. Mag-isa ka lang dito, Livy? May kasama ako, yung caretaker. Nasa likuran ang maliit na bahay na ipinagawa namin para sa kanilang mag-asawa, kaya hindi sila rito nakatira. Maya-maya, may isang may edad na babae ang lumabas sa sala. Ihahanda ko na po ang mesa, senyorito. Tanong nito kay Livy. Sige po, Aling Marta. Pagkalipas ng ilang minuto ay bumalik si Aling Marta at sinabing nakahanda na ang hapag-kainan. Let's eat, Myla. Pagkasabi niyon, ay nilagyan na nito ng kanin ang plato niya. Lalo kang gaganda kung tataba ka pa ng kaunti. Wika nito, saka sandaling tinitigan siya. Kaya kailangan ay kumain ka ng kumain, Myla. Tumango lang siya. Gusto mo ng hipon? Tumango uli si Myla. Ipinagbalat siya nito ng 3 peraso ng hipon. Parang tinatrato siya nito na bata dahil halos hindi ito kumakain sa pag-aasikaso sa kanya. Nang matapos silang kumain ay niyaya siya nito sa hardin. Ipinadala nito kay Aling Marta ang buti ng tsampin at pinagsaluhan nila iyon. Ngayon lang ako nakakapag-relax ng ganito. I've been working very hard all my life. Kung bakit naman kasi ganyan kayong mga mayayaman? Ang dami niyo ng pira ay trabaho pa kayo ng trabaho. Aanhinin naman ang sobrang kayamanan. Kapag namatay kayo ay hindi naman ninyo madadala sa hukay ang mga iyon. Totoo yan. Sang-ayon ni Livy. Saka siya pinalingan. Pero ganun talaga, mintras na may pira, ay mas kailangan mong kumayod. Lalo na kung marami ang umaasa sa iyo. Marami kaming pinaswildong tao, marami kaming gustong bigyan ng trabaho, kaya lalo naming pinalalawig ang aming mga negosyo. Ikaw, kontento ka na ba sa buhay mo ngayon, Myla? Sa ngayon ay wala na akong mahihiling pa, Livy. I have a good job. Kung tataas pa ang posisyon ko, di mas mabuti. Kung hindi naman ay okay lang. Ang mahalaga ay ibinibigay kong lahat ng makakaya ko sa trabaho ko, Livy. You are a very nice person, Myla. May kung anong damdamin siyang nabasa sa mga mata nito. Kapag kuwan ay hinawi nito ang ilang hibla ng buhok niya na tumatakip sa kanyang mukha. Pagkatapos ay hinawakan nito ang kanyang baba at tinitigan siya ng mataman. Napalunok siya ng laway nang dahan-dahan nitong ilapit ang mukha nito sa mukha niya. Pakiramdam niya ay nanlambot ang mga tuhod niya nang sa wakas ay maglapat ang kanilang mga labi. Hinawakan pa nito ang kanyang ulo. Natigil lang ang iksinang iyon nang biglang dumilim ang paligid. Dama niya ang pagyakap nito sa kanya. Marahil ay nawalan ito ng balansi, kaya sabay silang nalugmok sa Bermuda grass. Kahit hindi niya nakikita, ay batid niyang nakapaibabaw siya rito. Napasinghap siya nang muli ay hawakan nito ang likod ng kanyang ulo at ilapit siya nito. Muli ay natagpuan na lamang niyang hinahalikan siya nito. Tila sinamantala nito ang pagkakataon na hindi siya makakaiwas dito. Ngunit sa halip na magalit ay nagustuhan pa niya ang kanilang ayos. Sa katunayan ay hindi siya tumutol sa patuloy na pagsiil nito sa kanyang mga labi. At sa huli ay tumugon siya rito. He was her first kiss. Masaya siya sa bagay na iyon. Napapikit siya at ninamnam ang tamis ng halik nito. Nang magdilat siya, ay saka naman lumiwanag ang paligid. Ngalingaling itulak niya ito, ngunit tila may puwersang pumigil sa kanya. Sa halip ay pumikit uli siya. Pagkatapos ng gabing iyon ay alam niyang may magbabago na sa kanilang pagitan. I'm sorry, Myla. Kapag kuwan ay narinig niya ang wika nito. Dumilat siya. Dahan-dahan siyang inalis sa posisyon niya. Saka ito tumayo at inalalayan siya sa pagtayo. Uuwi na ako.
Livy. Aniya sa kawalan nang masabi. I'll take you home, Myla. Mahina ang wika nito. Wala pa rin siyang imik habang naglalakad sila hanggang sa makasakay na sila sa kutsi nito. Kapwa sila tahimik na tahimik sa biyahe. Nagsalita lang ito nang nasa tapat na sila ng bahay ng kanyang auntie. Bumaba ito sa kutsi at ipinagbukas siya ng pinto. Good night, Myla. Wika nito. Good night, Livy. Ganti niyang hindi makatingin dito. Pagpasok niya sa kanyang kwarto, ay nahiga siya sa kama at dinama ang mga labi niyang hinalikan ni Livy. Pakiramdam niya ay nakadikit pa rin ang mga labi nito sa mga labi niya. Madaling araw na siyang nakatulog sa kakaisip dito. Kinabukasan sa kanyang opisina. Bulaklak po para sa inyo, ma'am. Ani ni Mang Carding. Kanino po galing, Manong Carding? Galing po kay Mr. Livy Garcia, ma'am. Tinanggap niya ang bulaklak. Pagkatapos magpasalamat dito, ay nagpaalam na ito. Nang mapag-isa, ay agad niyang binasa ang nilalaman ng maliit na card. We need to talk, Myla. I'll visit you at home tonight, Livy. Pagkatapos niyang basahin ang card, ay nayakap niya ang bouquet. Kinabahan siya dahil hindi niya alam kung ano ang pag-uusapan nila. Ngayon ay alam na niya kung bakit siya nagkakaganon. It was because she was in love with him. Bagay na pilit lamang niyang itinatago sa kasulok-sulukan ng kanyang isip. Bakit parang hindi ka mapalagay, Myla? Tanong sa kanya ni Mrs. Rodriguez. Hindi niya namalayan ang pagdating nito. Tiningnan nito ang mga bulaklak na hawak niya. Binasa pa nito ang card na kalakip niyon. Pagkatapos ay nagpakawala ito ng malalim na hininga. May kasalanan ako sa iyo, Myla. Wika nito. Ano pong ibig sabihin ninyo, ma'am? Nagtatakang tanong niya rito. It's about Livy. Ano po ang tungkol kay Livy, ma'am? Iyong pagpunta mo sa Hong Kong. It was planned. Hindi totoong may surprise sa akin ang husband ko. Well, totoo yun. Pero tapos na naming i-celebrate ang wedding anniversary namin. The truth is, kinausap ako ni Livy na ikaw ang papuntahin ko sa Hong Kong para daw magkasama kayo. Napanganga si Myla sa ipinagtapat sa kanya ni Mrs. Rodriguez. Matagal nang nakipag-ugnayan sa akin si Livy. Simula pa noong dumating siya rito sa Maynila, ay nag-uusap na kami ng hindi mo alam. Naguguluhan talaga siya. Pero ano ang dahilan, Mrs. Rodriguez? Ginawa raw niya yon upang mailayo ka kay Greg. Damang-dama niya ang kirot na gumuhit sa kanyang dibdib. Sa isip-isip niya, ay pakitang tao lang pala ang lahat ng kabaitan sa kanya ni Livy. Tiyak na pati ang paghalik nito sa kanya ay bahagi lamang ng palabas nito. Masama man ang loob niya rito, ay batid niyang saglit lamang at mawawala iyon. Nasaktan lamang talaga siya ng mga sandaling iyon. Nagpaalam na siya kay Mrs. Rodriguez. Myla, alam ko na kung ano ang sasabihin mo sa akin, Livy. Wika niya nang mapagbuksan niya ito ng pinto. Namamaga ang mga mata niya sa kakaiyak. Wala na tayong dapat na pag-usapan dahil sinabi na sa akin ni Mrs. Rodriguez ang lahat, Livy. Kailangan mo pa ring marinig ang mga sasabihin ko, Myla. Hindi na kailangan, Livy. Katulad lang din naman yon ng sinabi ni Mrs. Rodriguez. Kaya utang na loob ay umalis ka na. Myla, kailangan kong magpaliwanag para narinig ko na ang nais kong marinig. Tama na yon, Livy. Bumadha sa mukha nito ang matinding guilt. Myla, I'm sorry. All this time pala ay wala kang tiwala sa akin, Livy. Masama ang loob na tanong ni Myla. Masama ba akong babae sa tingin mo? Hindi ko magagawang sirain ang nakatakdang kasal ni Greg. Hindi ko yun magagawa, Livy. Myla, hindi ko naman yun ginagawa ng dahil lang natatakot akong masira ang nakatakdang kasal ni Greg. May iba pang dahilan. Please, Livy, tama na. Huwag mo nang dagdagan pa ang sakit ng loob ko. Umalis ka na. Hindi ako alis hanggat hindi ko nasasabi na mahal kita, Myla. Sandaling nagulat siya sa narinig. Titig na titig siya rito. Livy, please, umalis ka na. Pero totoo ang sinabi ko sa iyo, Myla. Please, Livy. Ilang sandaling nakatitig pa rin ito sa kanya. Kapag daka ay nanlulumong umalis ito.
Nang wala na ito ay umiyak na naman siya. Mahal din niya ito kaya labis siyang nasasaktan. Myla, hindi ka pa ba papasok, anak? Tanong sa kanya ng auntie Eve niya nang lumapit ito. Sige po, mauna na kayo, auntie. Umiyak ka ba? Hindi na siya nakapagkaila nang lumapit ito at makitang nagpapahid siya ng mga luha. Anong problema mo, Myla? Pwede ko bang malaman? Sinabi niya rito ang tungkol sa sabuatan ni na Livy at Mrs. Rodriguez. Ang sama-sama ng loob ko, auntie. Aniya pagkatapos ng kanyang pagsasalaysay. Tatawagan ko si Mrs. Rodriguez, kakausapin ko siya. Huwag na lang po, auntie. Hayaan na lang po ninyo, auntie. Wala naman pong masamang nangyari sa akin. Kaya lang po ay talagang nasasaktan ako. Mahal ko na po siya, auntie. Matagal nang naglaho yung nararamdaman ko kay Craig. Para ko na lang po siyang kapatid. Si Livy na po talaga ang mahal ko, auntie. Nagyakap ang magtiyahin. Para kanino ang mga iyan? Nagtatakang tanong ni Myla sa kanyang tiyahin. Nanlalaki ang mga mata niya habang nakamasid sa dalawang delivery boy na abala sa pagbababa ng mga bulaklak mula sa delivery van na nakaparada sa tapat ng kanilang bahay. Linggo noon at kararating lamang niya buhat sa pagsisimba. Para sa iyo raw ang mga iyan, Myla, sagot ng tiyahin niya na nakatayo sa bungad ng gate. Galing kay Livy. Kahit paano ay magaan na ang pakiramdam niya. Pinatawad na niya ito, ganon din si Mrs. Rodriguez. Pero hito at nagsimula na namang bumigat ang kanyang pakiramdam. Kinuha niya ang mga card na inabot ng kanyang tiyahin. Binasa niya ang nilalaman ng card. Paghingi ng tawad ang tema ng maikling note na iyon. Nangihinang naupo siya sa sofa. Na-realize niya na hindi naman talaga ganon kalaki ang galit niya kay Livy. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Numero nito ang rumehistro sa screen. Tinitigan lamang niya ang kanyang cellphone hanggang tumigil iyon sa pagtunog. Nagring uli iyon. Hindi pa rin niya pinansin iyon. Maya-maya pa ay nakatanggap siya ng text message mula rito. I am very sorry for what I have done, Myla. Hindi ko intensyong saktan ka. Basa niya sa message ni Livy. Livy points of view. Brad, kailan ka ba babalik dito sa atin? Bungad na tanong ni Greg nang tawagan ito si Livy. Balak ni Rachel na pumunta sa States. You need to be here. Nahihirapan na ako rito. Hindi ako pwedeng umuwi hanggat hindi kami nagkaayos ni Myla. Wala sa sariling wika niya. Ilang araw na siyang matamlay at tila walang kabuhay-buhay. Naghihirap ang kalooban niya sa kaalamang galit sa kanya ang babaeng pinakamamahal niya. Hindi siya titigil hanggat hindi niya napapatunayan dito na totoo ang intensyon niya rito. Kumusta na nga pala siya? Matagal na akong hindi nakapag-text o nakatawag sa kanya dahil nga sobrang pagkabisi ko. Galit siya sa akin, Greg. Wika niya sa tunong punong-puno ng pagsisisi. Kasalanan ko. Sinabi niya sa kapatid ang ginawa niya rito. Dapat talaga siyang magalit sa iyo. Kung gusto mong mawala ang galit niya, ay kailangan mong aminin sa kanya ang nararamdaman mo. Alam mo na may gusto ako sa kanya? Nagtatakang tanong niya. Ang akala niya ay nagtagumpay siyang ilihim ang damdaming iyon. Matagal ko nang napapansin na may feelings ka sa kanya. Ayaw mo lang yung i-acknowledge. May kasalanan din ako kung bakit bigla mong naisipang pumunta riyan sa Maynila. Sinadya kong palabasin na pagbakasyon ako riyan para maalarma ka at unahan mo ako sa pagluwas. Gusto ko kasing isipin mo na magkikita kami ni Myla. Gusto kong magkalapit kayo sa isa't isa at nang magkalakas loob ka nang aminin ang damdamin mo sa kanya. Hindi siya nakapagsalita sa sinabi sa kanya ng kanyang kapatid. Paano, Livy? Maghihintay na lang kami sa inyong dalawa rito. Baka mas mauna pa kayong ikasal kaysa amin ni Angelina. Greg, gusto kitang batukan. Nakangiti ng wika niya. Nakahinga na siya ng maluwag pero lalo siyang nag-guilty sa pagdududa niya kay Myla. She is a nice girl, Brad. Huwag mo na siyang pakawalan pa. Wika nito bago nagpaalam sa kanya. Maraming salamat, bro. Puntahan mo na siya, Brad. Yes, I will. Ikaw na naman, Livy. Mataray na sabi ni Myla kay Livy. Napansin niya na bagong gupit ito. Parang bumata ito ng 10 taon sa suot na itim na pantalong maong at asol na polo shirt. Please, huwag mo akong ipagtabuyan, Myla. Pakiusap nito. Kailangan nating mag-usap. Nakahanda akong patunayan sa iyo na mahal kita.
na kailangan kita sa buhay ko. Hindi ko makakaya kung wala ka sa piling ko, Myla. Mahal kita, Myla. Matagal na, kinimkim ko lang dito. Itinuro nito ang tapat ng puso nito. At iyon ay dahil kay Greg. Hindi ko gustong masaktan ka kaya ko ginawa ang lahat para ilayo ka sa kanya. Pero sa maniwala ka man at hindi, ay hindi ko gagawin ang lahat ng iyon kung hindi kita mahal. Hindi ako babalik sa atin hanggat hindi mo ako pinapatawad, Myla. Hinawakan nito ang mga kamay niya at akmang luluhod sa harap niya nang pigilan niya. Livy, wag! Nag-iinit ang mukhang sabi niya. Lahat ay gagawin ko, patawarin mo lang ako, Myla. Tuluyan nang naglubag ang loob niya sa nakita niyang sinseridad sa mga mata nito. Huminga siya ng malalim bago nagsalita. Pinapatawad na kita, Livy. Mahinang wika niya. Natouch siya sa isiping kaya nitong magpakababa ng ganun alang-alang sa kanya. Does it mean you will marry me, Myla? Napamaang siya rito. Seryoso ka ba talaga? Will you marry me, Myla? Inulit nito ang tanong nito. Hindi agad siya nakasagot. Mahal na mahal kita, Myla. Sana ay paniwalaan mo naman ako. Hinalikan pa nito ang kanyang mga kamay. Nangilid ang kanyang mga luha. Totoo ba talaga na mahal mo ako at gustong kasalan? Tanong niya sa pagitan ng mga higbi. Totoong totoo, Myla. Masuyong wika nito. Iniangat nito ang kanyang mukha at saka siya ginawaran ng masuyong halik sa mga labi. Say yes, please, Myla. Wika nito pagkatapos. Sasama ka sa akin pabalik sa Negros para maunahan natin sina Greg at Angelina sa pagpapakasal. Tama lang yun dahil ako naman ang panganay. Napayakap na siya ng mahigpit dito. Hindi niya masukat ang kaligayahang nadarama niya ng mga sandaling iyon. Mahal din kita, Livy. Iyon ang dahilan kaya hindi ko magawang magalit sa iyo. At oo, sasama ako sa iyo pabalik sa atin. Maraming salamat, Myla. Halos ay madurog ang katawan niya sa higpit ng pagkakayakap nito sa kanya. I love you, Myla. I love you too, Livy. Hanggang dito na lang ang kwentong ito. Hanggang sa muli, maraming salamat po sa pakikinig. Bye-bye!